May mga taong marunong maglaro ng isipan. At ang mas masaklap, hindi mo namamalayang ikaw na pala ang laruan nila. Sa video na to, ilalantad natin ang 10 pinakamakapangyarihang dark psychology tricks na ginagamit para kontrolin, manipulahin at paikutin ka nang hindi mo alam. At ang tanong, ginagamit mo ba ito o ikaw ang ginagamit? Bago ka pa ulit maloko, panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang hindi mo alam, yun ang bumibitag sa'yo. Number 1. Reverse psychology. Ang reverse psychology ay isang uri ng psychological manipulation kung saan pinapaniwala mo ang isang tao na ayaw mo sa isang bagay pero sa totoo lang, gusto mong gawin nila ito. Parang sinasabi mo, wag mo na lang gawin. Pero ang totoo, gusto mo talagang gawin nila yon. Ginagamit ito sa mga bata, sa relasyon, sa negosyo, at kahit sa mga kaibigan. Kasi mahirap sa tao ang sinasabihan sila kung ano ang dapat gawin. Kapag may utos, nagkakaroon ng panlaban o resistance. Pero kapag sinabing, wag na, mas lalo silang naiinganyo. Bakit umiepekto ang reverse psychology? Ang utak ng tao ay may tinatawag na reactance, isang natural na reaksyon ng isipan kapag nararamdaman nating may kumukontrol sa atin. Kapag sinabihan ka ng wag mong gawin yan, parang may gumigising sa loob mo na nagsasabing, bakit hindi pwede? Gusto ko nga gawin eh. Ang resulta, mas lalo mo siyang gustong gawin. Kaya sa reverse psychology, gagamitin mo ang panlaban ng isip ng tao, pabor sa'yo. Kailan mo ito dapat gamitin? Kapag ang kausap mo ay matigas ang ulo, kapag ayaw siyang pagsabihan, kapag lagi siyang kontra, kapag mahilig magrebelde, gusto laging sila ang may kontrol. Gamitin mo ang reverse psychology para maramdaman nilang sila ang may choice kahit ikaw ang nagdidirekta. Pero ang sobrang paggamit ng reverse psychology ay pwedeng makasira ng tiwala, pwedeng magmukhang manipulasyon, pwedeng maging obvious at hindi na umiepekto. Kaya gamitin ito ng discreetly, parang larong chess, may timing. Number 2. False choices. Ang false choices ay isang uri ng psychological manipulation kung saan binibigyan ka ng dalawa o higit pang option na lahat ay kontrolado ng nagbibigay. Para bang may kalayaan kang pumili. Pero sa totoo lang, pareho lang ang resulta ng bawat pagpipilian. Pabor pa rin sa kanila. Bakit ito epektibo? Dahil natural sa tao ang gustong may kontrol sa sitwasyon. Kapag pinapili ka, iisipin mong may kapangyarihan kang magdesisyon. Pero kung parehong pagpipilian ay binalangkas para ikaw ay sumunod, hindi ka talaga malaya, nadala ka lang sa illusion of freedom. Halimbawa sa relasyon, may magkasintahan na madalas mag-away. Laging gustong makontrol ni lalaki ang kilos ni babae. Sabi ng lalaki, gusto mo ba akong samahan sa bahay ng mama ko ngayon o bukas? Ang totoo, wala naman sa plano ni babae ang sumama. Pero dahil binigyan siya ng dalawang option, napilitan siyang pumili, imbis na tumanggi. Relatable, di ba? Akala mo may choice ka, pero wala ka talagang chance na tumanggi nang hindi ka magmukhang masama. Halimbawa rin sa parenting style. Gusto ng isang magulang na sumunod ang anak, pero ayaw magmukhang authoritarian. Sabi ng magulang, anak, gusto mo bang gawin ang homework mo bago kumain o pagkatapos kumain? Ang totoo, gusto lang naman talaga niyang masiguradong gagawin ang homework. Pero imbis na direktang utusan ng bata, ginamit niya ang false choices para pagpilian ito sa loob ng kanyang kontrol. Ang resulta, yung bata feeling empowered, pero yung magulang pa rin ang nagtagumpay. Magagamit rin ito sa sales at marketing. Halimbawa, isa kang customer na dumaan sa isang coffee shop. Sabi ng tindera, "Sir, gusto niyo po ba ng medium o large coffee today?" Napansin mo ba? Walang binanggit na small at hindi ka rin tinanong kung gusto mong bumili o hindi. Parang ipinilit na bumili ka at pinapapili ka lang sa price range. Hindi ka tinanong kung gusto mo ba ng kape. Automatic, customer ka na. Nadala ka sa presumption na bibili ka. Paano protektahan ang sarili? Una, i-analyze mo ang tanong. Totoo bang may option kang tumanggi? Tapos, huminto ka at magtanong pabalik. Halimbawa,
Pwede bang malaman kung may ibang choices pa bukod dito? Tapos kilalanin mo ang pattern. Kapag paulit-ulit kang binibigyan ng choices na parehong hindi mo gusto, red flag yan. Ang false choices ay isang makapangyarihang psychological trick na umuubra dahil sa illusion ng kalayaan. Kapag hindi ka marunong bumasa ng ganitong galaw, madali kang mapaikot, madali kang mapaoo kahit hindi mo talaga gusto. Pero kapag alam mong may ibang daan pa, hindi ka basta-basta mahuhulog sa bitag. Number 3, fear appeal. Ang fear appeal ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng psychological manipulation. Ito ang teknik kung saan ginagamit ang takot bilang sandata para makuha ang gusto mo mula sa isang tao sa pamamagitan ng pagbabanta, pagpapaalala ng worst case scenario o pagbibigay ng sense of danger kahit wala naman talaga. Pero hindi ito laging halata. Minsan subtle, minsan emotional, minsan parang concern lang, pero sa totoo lang, kontrolado na ng takot ang utak ng kausap mo. Bakit ito gumagana? Kasi natural sa tao ang umiwas sa sakit, umiwas sa panganib at sa rejection. Kaya kapag na-trigger mo ang takot nila, nagiging emotional sila sa halip na logical. At kapag emotional na ang tao, mas madali mo siyang makontrol. Isipin mo to, sabi ng partner mo, kapag iniwan mo ako, wala nang ibang tatanggap sa'yo. Ako lang ang totoong nagmahal sa'yo. Mukha siyang malungkot, parang drama. Pero sa totoo lang, ito ay isang fear appeal. Ginagamit niya ang takot mong maiwan o ang takot mong walang ibang magmamahal sa'yo para mapilit kang manatili kahit toxic na. Ang epekto, nagdududa ka bigla sa sarili mo. Nananatili ka hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil takot ka. Isa pang halimbawa, sabi ng boss mo, kapag hindi mo ginawa to overtime, maraming willing pumalit sa'yo. Instant pressure. Kahit hindi mo naman obligasyon, mapipilitan kang pumayag kasi takot kang mawala ng trabaho. Hindi niya sinabi directly na tatanggalin ka, pero pinaramdam niya. Ang dangerous side ng fear appeal, hindi mo lang pinapaisip ang tao. Pinaparamdam mo sa kanya na may mawawala, na may kapalit ang pagkontra sa'yo. At kapag masyado mo itong ginagamit, pwede kang maging emotional abuser o manipulative na tao. Pero kapag naunawaan mo ito, magagamit mo rin sa pag-uusap sa negosyo. Magagamit mo rin sa paghawak ng relasyon, pag-iwas sa pagiging biktima ng manipulasyon. Ang takot ay isa sa pinaka-primal na emosyon ng tao. At kung hindi ka aware sa power nito, posibleng ginagamit na ito sa'yo araw-araw at hindi mo namamalayan. Number 4, negging. Ang negging ay isang dark psychology trick kung saan parang pinupuri ka pero may kasamang insulto o banat na hindi mo agad mapapansin. Ang goal nito ay gawing insecure ang isang tao para mas maghabol, magpakitang gilas o umasa ng validation mula sa'yo. Bakit ito epektibo? Dahil ang tao ay natural na naghahanap ng approval, lalo na kung galing sa taong hindi pa niya lubusang makuha ang atensyon. Kapag nineg ka, mapapaisip ka, ano bang ibig niyang sabihin? Hindi ba ako sapat? Baka kailangan ko pang galingan para mapansin niya. At ayun na, nahook ka na. Halimbawa sa physical appearance, ang ganda mo para sa morena. Parang pinuri ka pero sinundot din ng para sa morena na parang mas okay kung maputi ka. Halimbawa rin sa personality. Alam mo, ang cute mo kapag tahimik ka lang. Implying na hindi ka cute kapag nagsasalita ka. Kaya ang subconscious response mo ay manahimik, mag-isip at maging mas conscious sa sarili mo. Halimbawa rin sa fashion. Ang unique ng outfit mo, hindi ko lang alam kung bagay talaga sa'yo. Kunwari, pinapansin ang uniqueness, pero tinaniman ka ng duda kung bagay nga ba talaga. Halimbawa rin sa social media, may nagko-comment, ang lakas ng confidence mo, idol. Sana all kahit hindi ka photogenic. Boom! Papuri na may sabit. Nagulat ka pa nga kasi idol daw pero may tusok sa dulo. Sino ang madalas gumamit ng negging? Mga taong gustong mag-dominate sa conversation. Ang mga pick-up artists na gustong i-down muna ang babae para maghabol. Ang mga taong insecure kaya gusto nila ang iba ay mas maging insecure pa kaysa sa kanila.
Ginagamit din ng mga narcissist na gustong i-control ang emotional state mo. Paano ito gumagana sa psychology? Kapag nineg ka, napupunta ka sa tinatawag na emotional confusion. Nalilito ang utak mo kung friend ba siya o kalaban. Kaya lalo kang nagpo-focus sa kanya. Kapag ang tao ay nahook sa mixed signals, mas nagiging attached siya dahil gusto niyang i-prove ang sarili niya. Paano labanan ang negging? Una, recognize it. Huwag magpalinlang sa balot ng papuri. Ikalawa, call it out. Sabihin mo ng direkta, pinupuri mo ba ako o binabanatan? Ikatlo, maintain your worth. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang bumawi o magpakitang gilas. Ikaapat, walk away. Kung obvious na pattern na ito, that person is manipulating you. Kapag ang isang tao ay laging nagpaparamdam sa'yo ng kulang ka, kahit may halong papuri, hindi yan healthy compliment. Ang tunay na respeto, hindi binabalot sa insulto. Ang totoong papuri, hindi ka binubura, pinalalakas ka. Number 5, future faking. Isipin mo ito, may nakilala kang taong sobrang sweet. Sa umpisa pa lang, binibigyan ka na ng pangarap. Pag-ipunan natin yung bahay na may garden, sabi niya. Next year, pakakasalan kita. Tapos may dagdag pa, bibigyan kita ng magandang buhay, basta magtiwala ka lang. Sa simula, parang fairy tale. Para bang siya si Prince Charming o si ideal girlfriend na matagal mo nang hinihintay. Pero habang tumatagal, napapansin mong puro pangako pero walang aksyon. Laging sinasabi, malapit na, pero walang malinaw na plano. Wala ring konkreto, ni walang date, wala kang nakikitang pagbabago sa buhay niya para matupad ang mga sinasabi niya. Diyan mo na malalaman na future fake ka na. Ang future faking ay isang uri ng psychological manipulation kung saan ang isang tao ay nagbibigay ng mga malalaking pangako tungkol sa hinaharap para makontrol ang emosyon mo at makakuha ng gusto nila ngayon. Pero ang totoo, wala talaga silang intensyon na tuparin yon. Ginagawa ito para mag-gain ng trust mo, para mapaniwala kang committed sila, para mapakapit ka ng gusto, para maging dependent ka emotionally. At ang pinakamasakit, hindi mo agad marirealize na ginagawan ka ng ganito hanggang huli na. Halimbawa, may boyfriend ka, hindi siya stable, may red flags, pero lagi niyang sinasabi, pag nakaipon ako, ikaw agad ang pakakasalan ko. Pero 2 taon na, laging gastador, laging may excuse, laging hindi pa handa. Pero ginagamit niya yung pangako bilang dahilan para manatili ka. Ikaw, kapit ka pa rin, umasa ka, nagmahal ka pa ng sobra. Halimbawa rin, sabi ng boss mo, kung magtatrabaho ka pa ng konti ng overtime, ire-rekomenda kita for promotion. Ginalingan mo, pumasok ka kahit weekends, pero lumipas ang 6 na buwan, walang nangyari. Biglang sinabing, next evaluation ulit. Umulit lang ang cycle. Ang epekto, ginamit ka para mapaganda ang performance ng department, pero wala ka talagang promotion na makukuha. Halimbawa, kaibigan mong umutang sa'yo, sabay sabi, basta tulungan mo lang ako ngayon, sa susunod ikaw naman ang aasikasuhin ko. Pero pagkakuha ng pera, biglang nawala, di mo na halos makontak. Gumagana ito dahil ang utak ng tao ay naa-activate sa vision ng future. Kapag pinapakita sa iyo ang isang magandang hinaharap, naglalabas ang utak mo ng dopamine, ang reward chemical. Kaya kahit wala pang natutupad, na-addict ka sa idea ng bukas, kahit puro kasinungalingan. Red flags na future faking ang nangyayari kapag laging soon pero walang date, kapag walang konkretong plano o steps, kapag puro salita pero walang gawa, kapag tinanong mo, naiinis o umiwas, kapag ginagamit ito para patahimikin ka o mapatagal ka sa sitwasyon. Pero paano mo maiiwasan? Demand clarity. Kapag may pangako, tanungin mo, kailan? Paano? Observe actions, not words. Madaling magsalita. Ang gawa, yan ang hindi magsisinungaling. Huwag kang umasa sa potential. Mahalin ang realidad, hindi ang pangarap. Kapag nakita mong cycle ito, putulin mo na. Kung nasaktan ka na sa mga paasa, tandaan mo, hindi mo kasalanan umasa.
Pero responsibilidad mong alagaan ang sarili mo kapag may pattern ka nang nakikita. Ang pag-ibig, trabaho o pagkakaibigan na totoo, hindi nangangako lang, tumutupad. Number 6, projection. Ang projection ay isang defense mechanism sa psychology. Ibig sabihin, may mali o pangit sa isang tao na ayaw niyang tanggapin sa sarili niya, kaya ibinabato niya ito sa iba. Sa madaling salita, ikaw ang sisisihin niya sa kasalanang siya mismo ang gumagawa. Imagine mo ito, may boyfriend o girlfriend kang sobrang seloso o selosa. Lahat na lang ng kilos mo, pinagdududahan. Kapag nag-like ka sa picture ng kaibigan mo, big deal na agad. Kapag hindi mo siya na-replyan agad, mag-a-assume siya na may ka-text kang iba. Pero ang totoo, siya pala ang may ka-text na iba. Projection yon, dahil alam niyang may ginagawa siyang mali. Pakiramdam niya, ginagawa mo rin. At para hindi siya makonsensya, sisiraan ka niya, akusahan ka niya, at ibabaling niya sa iyo ang lahat ng guilt na siya mismo ang may dala. Bakit nila ito ginagawa? Kasi una, para maibsan ang guilt nila. Hindi madaling tanggapin na ikaw ang masama. Mas madali kung ikaw ang biktima. Ikalawa, para ikaw ang magpaliwanag. Kapag ikaw ang inaakusahan, natural na magde-defense ka. Nagiging advantage ito sa kanila kasi ikaw ang napapagod. Ikatlo, para i-manipulate ang perception ng iba. Kung paulit-ulit kanilang pinapalabas na masama, kahit walang ebidensya, may mga maniniwala rin. Ito ang mga halimbawa ng projection sa totoong buhay. Una, hindi ako insecure. Ikaw ang selosa o seloso. Kapag ang partner mo ay laging nagsasabing ikaw ang selosa, pero sa totoo lang, siya ang laging nagagalit sa mga kaibigan mong lalaki o babae pa yan, projection yan. Ikalawa, feeling mo laging ikaw ang tama. Ito ay madalas sabihin ng taong ayaw palaging inaayos ang pagkakamali nila. Dahil ayaw nilang tanggapin na sila ang mayabang. Ikaw ang lalabas na mayabang. Ikatlo, alam ko may tinatago ka. Sa relasyon, ito ang madalas sinasabi ng nagtatago rin ng sikreto. Projected guilt nila yan. Kapag hindi mo alam ang projection, mapapaisip ka, bakit ganun? Ako na nga tong tapat, ako pa ang ginagawang masama. Hindi ikaw ang problema. Sila ang may itinatagong guilt na ayaw nilang tanggapin. Kapag kilala mo ang mga ganitong pattern, hindi ka na madaling mamanipula at mas kaya mong tumindig para sa sarili mo. Paano mo malalabanan ang projection? Una, dapat kalmado ka lang. Huwag mong patulan agad. Ikalawa, balikan mo ang facts. May ebidensya ba ng akusasyon nila? Ikatlo, tanungin mo ang sarili mo, sino ba talaga ang may history ng ganitong ugali? Ikaapat, tandaan mo, projection is their way of running away from accountability. Kapag ang taong naninira sa'yo ay may sariling kasalanan, tandaan mo, hindi ikaw ang salamin. Siya ang hindi makatingin sa totoo niyang refleksyon. Number 7, isolation. Ang isolation ay ang dahan-dahang paglalayo sa isang tao mula sa kanyang support system tulad ng pamilya, kaibigan o kahit mga pangarap at paniniwala niya. Hindi ito laging obvious. Minsan, nagsisimula ito sa mga simpleng banat, paawa effect o mga tanong na parang concern lang, pero ang totoo, control na ang habol. Kapag na-isolate mo ang isang tao, ikaw lang ang source ng validation. Ikaw lang ang kausap niya. Wala na siyang ibang mapagtanungan o matatakbuhan. At sa ganitong sitwasyon, mas madali mo na siyang makontrol. Kapag ang isang tao ay wala ng ibang koneksyon sa labas ng relationship, romantic man, friendship o kahit trabaho, tinatanggap na lang niya kahit anong treatment mo kasi natatakot siyang mawalan ng tuluyan. Halimbawa, may kwento ng isang babae na ang ngalan ay Jessa. Si Jessa ay isang simpleng babae na may barkada, maayos na trabaho at close sa pamilya. Pero nung pumasok siya sa isang relationship, akala niya sobrang sweet lang ng boyfriend niya. Noong una, sinasabi sa kanya, bakit ka pa tumatambay sa barkada mo? Ang bababa ng values nila. Tapos kasunod, ayaw ko sayangin ang oras mo dyan sa trabaho. Puro overtime, wala ka ng time sa akin. Hanggang sa totoo lang, parang ginagamit ka lang ng pamilya mo. Ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo. Hindi niya namalayan, unti-unti, nawala ang kaibigan niya. Nag-resign sa work at naging distant sa pamilya.
At ang natira, yung boyfriend niyang unti-unti na rin siyang minamaliit, sinisigawan, pero hindi niya maiwan kasi wala na siyang matatakbuhan. Yan ang epekto ng isolation. Mga senyales na na-isolate ka na. Lagi kang pinipili sa pagitan ng ako o sila. Sinisiraan ng kausap mo ang lahat ng mahal mo sa buhay. Lagi kang pinaparamdam na hindi sila totoo sa'yo. Nauumpisahan mong magduda sa mga taong dati mong pinagkakatiwalaan. Bakit mo to dapat bantayan? Kasi ang isolation ay silent killer ng self-worth. Hindi lang ito binubura ang social life mo. Binubura rin ito ang tiwala mo sa sarili mong pag-iisip. Sa huli, hindi mo na alam kung tama ka pa ba o baliw ka na. Paano mo ito lalabanan? Una, panatilihin mo ang mga koneksyon mo. Kahit gaano ka in love, huwag mong putulin ang mundo mo. Ikalawa, pakinggan ang mga red flags. Kapag sinimulan ka ng pagdudahan sa mga taong mahal mo, alerto ka na dapat. Ikatlo, seek outside perspective. Minsan, hindi mo makikita ang sitwasyon mo hanggat may ibang nagsabing, "Uy, parang hindi na ikaw yan." Ang isolation ay parang posas na hindi mo agad mararamdaman. Pero habang tumatagal, hindi mo na kayang igalaw ang sarili mo. At doon ka na nila hawak na hawak. Kaya tandaan mo, ang pagmamahal na totoo, hindi nagpapalayo, kundi nagdadagdag ng lakas. Number 8, false urgency. Ang false urgency ay ang paglikha ng pakiramdam na kailangan mong magdesisyon ngayon na. Kahit wala namang totoong dahilan para magmadali. Ginagamit ito para sirain ang critical thinking mo at ma-pressure kang sumunod, para ma-pressure kang bumili o sumang-ayon nang hindi mo muna naiisip ng mabuti ang desisyon mo. Bakit ito epektibo? Kapag ang tao ay napilitang magdesisyon sa ilalim ng pressure, nagiging emotional siya. Nababawasan ang logical thinking at mas umiiral ang takot, kaba o guilt. Ito ang gusto ng mga gumagamit ng false urgency. Puwersahin kang gumawa ng aksyon bago ka makaisip ng sandali lang, teka muna. Halimbawa ng false urgency ay sa online shopping. Hurry, only one item left in stock. Sale ends in 5 minutes. 10 people are viewing this right now. Dahil dito, nafo-FOMO ka. Fear of missing out. Mapapaisip ka, bibili sana ako next week, pero baka maubos na. Sige na nga, ngayon na. Pero ang totoo, wala namang ibang tumitingin. Yung countdown, nagre-reset lang yan kada refresh mo. Maa-apply din to sa relasyon. Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon ngayon, baka hindi na kita mahintay. Ito ay emotional manipulation disguised as honesty. Gusto ka lang niyang i-pressure para magdesisyon ka pabor sa kanya. Hindi dahil urgent, kundi dahil gusto niyang kontrolin ang takbo ng usapan. Sa sales talk, "Boss, hanggang ngayon lang po ito. Paglabas niyo ng pinto, wala na po yung offer." Makikita mo yan sa appliance stores, insurance o kahit networking. Pwede ka sanang mag-isip muna o mag-research, pero dahil sa urgency tactic, baka mapasubo ka nang hindi mo alam. Kapag may narinig kang salitang huling pagkakataon, ngayon lang to, promise, mamimiss mo to forever. Ang utak mo ay napupush sa survival mode. Para kang pinipilit mamili sa pagitan ng kumilos ngayon o mawala ang oportunidad. At kapag natakot kang mawalan, doon ka mapipilit gumawa ng desisyong hindi mo na mababawi. Paano mo malalaman kung false urgency yan? Tanungin mo ang sarili mo, may pruweba ba na totoo ang deadline? May kontrata? May memo? May official notice? Anong mawawala kung hindi ko ito gawin ngayon? Kung wala namang diretsong epekto, baka ginigipit ka lang. May oras pa ba para mag-isip, magtanong o mag-research? Kung hindi ka binibigyan ng oras, may red flag na. Paano iwasan mamanipula ng false urgency? Laging huminga at mag-pause. Kahit 10 seconds lang bago sumagot o magdesisyon. Sabihin mo ito, kung ngayon lang yan available, ibig sabihin, hindi ito para sa akin. Alalahanin mo, walang life-changing decision ang kailangang gawin sa loob ng 5 minutes. False urgency ay parang apoy. Ginagamit para silaban ang utak mo para kumilos agad, kahit hindi pa malinaw ang lahat. Pero kung marunong kang makiramdam at mag-pause, hindi ka madaling masunog. Kaya next time na marinig mo ang mga salitang, ngayon lang to,
Last chance. Mamimiss mo to. Smile ka lang at isipin mo, sino ba talaga ang nagmamadali? Ako o sila? Number 9. Overwhelming technique. Ang overwhelm technique ay isang dark psychological strategy kung saan sinasadya mong bombahin ang utak ng kausap ng sobra-sobrang impormasyon, sobra-sobrang tanong o pressure hanggang sa mawalan siya ng focus, hanggang sa malito siya o sumuko na. Ang goal, makuha mo ang gusto mo habang siya ay mentally pagod o nalilito. Paano ito gumagana? Kapag ang isang tao ay sobrang exposed sa mabilisang tanong, contradictory information, emotional pressure o dami ng option, hindi na siya nakakaisip ng maayos. Parang computer na naghahang. At sa estado na yon, mas madali na siyang manipulahin. Sa psychology, ito ay tinatawag ding cognitive overload. Kapag punong-puno na ang utak ng tao ng iniisip o dinaramdam, ang instinct niya ay sumunod na lang o magdesisyon agad kahit hindi niya pa naiintindihan ng buo ang sitwasyon. Halimbawa, pumasok ka sa isang appliance store. Nagustuhan mo lang sana yung speaker pero bigla kang sinabayan ng sales talk. Ma'am, sir, ito po yung bagong model na may 5-in-1 functions. May Bluetooth, Wi-Fi, may mic, may light effects. Ngayon lang to, hanggang alas 4 lang ang promo. May bundle din kasama ang power bank at gift card. Kung cashless, may extra discount. Pero kung cash, may libreng tumbler. Pwede ring installment. Gusto nyo ba ng black o silver? Hindi mo na alam ang sagot. Kaya ang ending, sige na nga, kuha na lang ako. Hindi ka na nakapag-isip ng maayos. Na-pressure ka. Gumana ang overwhelm technique. Halimbawa, nagkaaway kayo ng partner mo. Gusto mo lang sanang itanong kung bakit siya na late. Pero bigla ka niyang sinabayan ng sabay-sabay na emotional punches. Bakit ako lang lagi? Bakit hindi mo naiisip na pagod ako? Bakit tuwing may problema, ako agad ang masama? May ginawa ba akong mali? Ako ba lagi ang kulang? Bakit hindi mo makita yung effort ko? Napaatras ka sa dami ng sinasabi niya. Nalito ka. Nahulog ka sa guilt. Tumahimik ka na lang. Ginamit niya ang sobrang tanong at pressure para ikaw ang mapatahimik. Ito ang overwhelm technique sa relasyon. Bakit delikado to? Kasi nasisira ang critical thinking mo. Nakapagpapasya ka kahit hindi mo gusto. Nabubura ang boundaries mo. Nagkakaroon ka ng guilt o shame response. At ang masama, hindi mo agad napapansin na minamanipula ka na pala. Paano mo ito maiiwasan? Huminga ka ng malalim kapag nararamdaman mong nilalabanan ka ng pressure. Sabihin mo ng direkta, wait, masyado akong nabibigla. Bigyan mo ako ng sandaling mag-isip. Ilista mo ang facts. Gumamit ka ng papel o mental checklist. Linawin kung ano talaga ang importante. Huwag magdesisyon kapag confused. Kapag di malinaw sa iyo ang sitwasyon, huwag kang mag-commit agad. Ang overwhelm technique ay parang mabilis na bagyo. Kung di ka handa, madadala ka sa agos. Pero kung marunong kang huminto, marunong kang huminga ng malalim at obserbahan ang pangyayari, hindi ka kailanman mapapaloko. Number 10. Labeling. Isa ito sa mga pinaka-sneaky at madalas hindi natin namamalayang technique ng dark psychology. Labeling o ang pagbibigay ng tatak o label sa isang tao para mahubog ang kilos niya ayon sa gusto mo. Paano ito gumagana? Simple lang, tatawagin ka ng isang bagay at dahil ayaw mong masabihang taliwas doon, ipupush mong maging totoo yon. Kapag tinawag kang mabait, responsable, maalaga, o kahit mabigat, makakondisyon ang isip mo na umayon sa label na ibinigay sa'yo, kahit unconsciously. Ito ay gumagana dahil tayong mga tao ay may psychological need to stay consistent sa kung ano ang tingin ng iba sa atin. Ayaw nating mapahiya. Ayaw nating matawag na plastic. Kaya kahit hindi natin gusto ang sitwasyon, umaayon tayo para lang mapanindigan ang label. Halimbawa, labeling sa relationship. Sinabihan ka ng boyfriend mo, alam ko, hindi ka katulad ng ibang babae. Hindi ka demanding. Ang simple-simple mo lang. Ang immediate effect, kahit may gusto ka sanang hilingin, parang nahihiya ka na kasi sinabihan kang hindi ka demanding eh. Ayaw mong ma-disappoint siya. Kasi, ay oo nga pala, simple lang ako. Yan ang maiisip mo. Pero in reality, may needs ka rin. May karapatan ka rin mag-demand ng respeto. Mag-demand ng time at effort. Pero na-label ka na eh.
kaya ikaw pa ang nag-a-adjust. Halimbawa, labeling sa trabaho. Sinabihan ka ng boss mo, ikaw lang ang maaasahan ko dito. Kahit overtime, kahit stress, ikaw steady ka lang. At kahit pagod ka na, kahit burnt out ka na, hindi mo magawang humindi kasi ayaw mong masira ang label na reliable ka. Ang ending, nauubos ka pero hindi mo pansin kasi napaniwala ka na ikaw lang ang kayang gumawa. Halimbawa, labeling sa pamilya. Simula bata ka pa, sinasabi na ng pamilya mo, si kuya, siya yung matalino. Si bunso, siya yung spoiled. Ikaw, tahimik ka, hindi ka palaban. Anong epekto nito? Kahit gusto mong lumaban, kahit gusto mong sumubok, naisip mong baka hindi yun ikaw. Dahil lang sa label na limit ang identity mo. Isipin mo, anong klaseng buhay ang natitira kung ang sarili mong pagkatao ay base lang sa sinabi ng iba? Bakit ito powerful? Dahil hindi mo namamalayan na nag-a-adjust ka. Dahil gusto mong mapanatili ang approval ng taong nagbigay ng label. Dahil tayong mga tao ay ayaw sa conflict, kaya mas gusto nating umayon kaysa kumontra. Delikado ba ito? Oo, lalo na kung ginagamit ng manipulative people ang labeling para ikahon ka. Kapag lagi kang sinasabihan ng, ikaw kasi laging mali, sensitive ka kasi, tamad ka talaga eh, magiging parte ng identity mo yan at masisira ang tiwala mo sa sarili mo. Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo? Una, i-challenge ang label. Tanungin mo ang sarili mo, totoo ba to? Ikalawa, kilalanin mo kung saan ito galing. Sino ang nagsabi niyan? Bakit niya sinabi ito? Ikatlo, magsimula ka ng panibagong label para sa sarili mo. Hindi ako tamad, pagod lang ako at may karapatan ako magpahinga. Ikaapat, alalahanin mo, labels are not your destiny. Hindi dahil sinabi nilang ganyan ka, iyon na ang totoo. Ang labeling ay parang invisible chain. Isang salita lang at parang nakakulong ka na sa imahe na gusto ng ibang tao. Pero tandaan mo, hindi lahat ng label ay totoo at hindi mo kailangang umayon sa isang pagkakakilala lang sa'yo.